Iniwan sa gitna ng ulan, duguan at nag-iisa. Ang dating reyna ng alahas na si Marikit, itinapon lang ng kanyang asawa na parang basurang walang silbi. Pero sa kanyang pagpikit, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Ang lalaking minsan na niyang dinuraan at hinamak dahil sa kahirapan. Ngayong ang buhay niya ay nakasalalay sa isang patak ng dugo, magagawa ba siyang iligtas ng kanyang nakaraan? O ito na ang huling hininga ng kanyang kasalanan? Ano ba ang akala mo, Marikit? Na minahal talaga kita? Huwag kang maging desperada. Isang palamutiti ka lang sa mga party ko. Isang magandang mukha na ginamit ko para makuha ang tiwala ng mga investor. Ngayong bankrupt na ang kumpanya at baon na ako sa utang, akala mo ba isasama pa kita sa pagtakas ko? You are nothing but a liability now. Ang bawat salita ni Vito ay parang mga saksak ng kutsilyo na dumaan sa kanyang pandinig hanggang sa bumaon sa kanyang puso. Nakatayo si Marikit sa gitna ng kanilang malawak na sala sa Forbes Park. Suot ang isang mamahaling seda na nightgown na binili niya para sa espesyal na gabi na ito. Sa kaniyang nanginginig na mga kamay, hawak niya ang isang maliit na velvet box, isang mamahaling relo na binili niya mula sa kaniyang huling savings bilang sorpresa para sa anibersaryo nila ni Vito. Pero ang tanging sorpresang natanggap niya ay ang malamig at mapanguyam na mukha ng lalaking inakala niyang magliligtas sa kanya mula sa madilim na nakaraan. Tumigil ang mundo ni Marikit. Ang marangyang paligid na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay ay biglang naging isang malamig na bilangguan. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri hanggang sa malaglag ang hawak niyang kahon sa makapal na alpombra nang hindi niya namamalayan. Ang kanyang lalamunan ay parang tinikang tuyo. Walang boses na lumalabas kahit gustong-gusto niyang sumigaw. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding hilo na tila gustong huthutin ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin, tila isang tambol na nagbabadya ng kanyang sariling kamatayan. Vito, please, huwag mo namang sabihin iyan. Buntis ako. Magkakaanak tayo, Vito. Paano na ang baby natin? Ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang, punong-puno ng pagsusumamo na kahit ang pinakamatigas na bato ay lalambot. Humakbang siya palapit sa asawa. Pilit na inaabot ang braso nito, umaasang may natitira pang kahit katiting na pagkatao sa likod ng gwapong mukha na kaniyang minahal. Ngunit isang marahas na pagbawi ng braso ang isinagot ni Vito. Ang kaniyang mga mata ay walang bakas ng awa, tanging puot at pagmamadali. Ang makikita rito habang bitbit ang dalawang malalaking maleta na puno ng mga alahas at pera ni Marikit. Anak, sigurado ka bang sa akin yan? O baka naman ginagamit mo lang yan para hindi kita iwan? Marikit, tapos na ang palabas. I'm leaving and you're staying here to face the creditors. Good luck sa paniningil nila sa'yo. Sa isang iglap, nang tangkaing harangan ni Marikit ang pintuan, isang malakas na tulak ang nagpabagsak sa kanya. Ang kanyang katawan ay tumama sa matigas na gilid ng hagdanan bago siya tuluyang gumulong pababa. Ang bawat pagtama ng kaniyang likod at tiyan sa mga baitang ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang huling nakita niya ay ang malamig na likod ni Vito na lumabas ng pinto, habang ang malakas na buhos ng ulan sa labas ay tila nakikiramay sa kanyang pagkawasak. Sa ibaba ng hagdan, nakahiga si Marikit sa malamig na sahig. Doon niya naramdaman ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang hita. Isang pulang mantsa na unti-unting kumakalat sa puting seda ng kanyang suot. Ang sakit sa kanyang tiyan ay hindi na maipaliwanag, isang uri ng hapdi na tila binubunot ang kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang unti-unting pagkawala ng malay, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Hindi si Vito, kundi ang lalaking 5 taon na ang nakalilipas ay iniwan niyang duguan din
Ang puso sa gitna ng kahirapan. Lakan. Nang magmulat siya ng mata, hindi ang marangyang kisame ng kanilang kwarto ang bumungad sa kanya. Ang amoy ng antiseptic, ang tunog ng mga makinang tumutunog ng mabilis, at ang malabong liwanag ng isang ospital ang kaniyang nakita. Sa gitna ng kaguluhan ng mga nurse na tumatakbo, isang boses ang narinig niya. Isang boses na malalim, baritono, at puno ng awtoridad na matagal na niyang ibinaon sa limot. Prepare for emergency CS. Fast-track the lab results. We need to stabilize the mother first. She's losing too much blood. Nilingon ni Marikit ang pinagmulan ng boses. Doon, sa ilalim ng maliwanag na surgical light, nakatayo ang isang lalaking naka-scrubs. May suot na maskara, ngunit ang mga mata ay hindi nagbago. Ang mga matang dati ay puno ng pagsamba sa kanya. Ngayon ay kasing lamig na ng yelo at kasing lalim ng karagatan. Lalakan, ang tanging namutawi sa kanyang mga labi bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman. Bakit sa lahat ng tao sa mundo, ang lalaking kanyang hinamak at tinakbuhan pa ang kailangang humawak sa kanyang buhay? At paano niya haharapin ang katotohanan na ang batang sinusubukan nitong iligtas ay ang bunga ng kanyang pagkakamali sa piling ng ibang lalaki? Huwag mong sayangin ang lakas mo sa pag-iyak, Marikit. Hindi mababayaran ng mga luha mo ang dugong nawala sa iyo ngayong gabi. Ang tinig ni Lakan ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa lumang electric fan sa loob ng silid. Nang dahan-dahang imulat ni Marikit ang kaniyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang malabong anino ng lalaking minsan niyang tinawag na pabigat sa kaniyang buhay. Ngunit ngayon, ang lalaking iyon ay nakatayo sa kaniyang harapan. Suot ang isang kupas na puting gown ng doktor. Hawak ang kaniyang chart na tila ba isa lamang siyang ordinaryong pasyenteng walang halaga. Sinubukan ni Marikit na bumangon, ngunit ang matinding kirot sa kaniyang puson ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na bumaon sa kaniyang balat. Napakapit siya sa gilid ng bakal na kama na kinalawang na sa katandaan. Ang kaniyang mamahaling seda na nightgown ay napalitan na ng isang magaspang at asul na hospital gown na amoy Clorox. Doon, sa ilalim ng malamig at kumikislap na bumbilya ng St. Lazarus Hospital, naramdaman ni Marikit ang pinakamatinding uri ng hiya. Ang hiya na mas masakit pa kaysa sa pagkakahulog niya sa hagdan. Lakan. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa nanginginig niyang mga labi. Hindi siya tiningnan ng doktor. Nanatili ang mga mata ni Lakan sa mga papel na hawak nito. Ang kaniyang mukha ay tila isang pader na bato na walang anumang emosyon. Bakit ako ang narito? Dahil ito ang trabaho ko. At dahil dinala ka sa pinakamalapit na pampublikong ospital na kayang abutin ng ambulansya bago ka tuluyang malagutan ng hininga. You're lucky, Marikit. Kung nahuli kami ng 5 minuto, wala na tayong pag-uusapan ngayon. Bawat salita ni Lakan ay may kalakip na pait na tila isang laso na unti-unting pumapatay sa natitirang dignidad ni Marikit. Tumingin si Marikit sa kanyang paligid. Ang kwarto ay puno ng iba pang mga pasyente. Naririnig niya ang mahihinang ungol ng sakit at ang ingay ng mga plastik na kurtina na hinihila. Malayo ito sa malalambot na unan at air-conditioned na silid na kinalakihan niya sa piling ni Vito. Nasaan si Vito? Nasaan ang asawa ko? Tanong ni Marikit. Kahit nasa kaibuturan ng kanyang puso, ay alam na niya ang sagot. Sa pagkakataong ito, ibinaba ni Lakan ang chart at sa wakas ay tinitigan siya. Ang mga mata nito, na dati ay puno ng init at pagmamahal tuwing titingnan siya, ngayon ay tila 2 madilim na balon ng kawalan. Ang asawa mo? Ang huling balita ko ay umalis na siya ng bansa bago pa man tumigil ang pag-agos ng dugo sa iyong hita. Marikit, gisingin mo ang sarili mo. Inabandona ka na ng taong ipinalit mo sa akin. Napapikit si Marikit ng mariin.
Pilit na itinatago ang mga luhang gustong kumawala. Naalala niya kung paano niya itinapon ang singsing na gawa sa pilak na ibinigay sa kanya ni Lakan noon at kung paano niya sinabi rito na ang pag-ibig ay hindi nakakabusog. Ngayon, ang lahat ng kanyang ginto at alahas ay wala na at ang tanging natira sa kanya ay ang hapdi ng katotohanan. Lumapit si Lakan sa kanya, ngunit hindi upang damayan siya. Inayos nito ang daloy ng IV fluid sa kanyang kamay. Ang kanyang mga hawak ay profesional, mabilis, ngunit walang kahit na anong init ng pag-aalaga. Huwag kang malikot. Kailangan nating mapanatili ang iyong blood pressure. Hindi lang buhay mo ang nakataya rito. Napatigil si Marikit. Ang baby. Lakan, kumusta ang anak ko? Bumigat ang atmosfera sa loob ng silid. Ang tunog ng makina na nagbabantay sa kanyang puso ay tila bumagal ang ritmo. Huminga ng malalim si Lakan. Isang buntong hininga na tila may dalang mabigat na pasanin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marikit at sa unang pagkakataon, nakakita si Marikit ng isang mabilis na sulyap ng lungkot sa mga mata ng dating asawa, isang lungkot na hindi para sa kanya, kundi para sa batang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Iyon ang kailangan nating pag-usapan. Simula ni Lakan, ang kanyang tinig ay naging mas seryoso at puno ng babala. Ang pagkakahulog mo ay nagdulot ng placental abruption. Nagkakaroon ka ng internal bleeding na hindi namin basta-basta maampat. At Marikit, mayroon kang bihirang uri ng dugo. Wala kaming stock sa blood bank ng ospital na ito at sa lahat ng pampublikong ospital sa Manila. Naramdaman ni Marikit ang biglang pagtigil ng kanyang hininga. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay nasa bingit kayo ng kamatayan ng anak mo. Diretsahang sabi ni Lakan, walang preno ang kanyang mga salita. Kung hindi tayo makakahanap ng donor sa loob ng susunod na ilang oras, kailangan kong mamili kung sino ang ililigtas ko sa inyong dalawa. At sa tingin mo, Marikit, matapos ang lahat ng ginawa mo, karapat-dapat ka pa bang unahin ko? Naiwan ang tanong na yon na nakabitin sa hangin. Tila isang hatol na naghihintay na isa katuparan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang patak ng gamot sa loob ng IV bag, tila isang orasan na mabilis na nagbibilang ng natitirang oras ni Marikit Bartraket. Huwag ka nang magtanong kung nasaan ang mga kaibigan mo, dahil ang mga taong nakapaligid sa iyo noon ay naroon lang dahil sa kinang ng iyong mga alahas, hindi dahil sa halaga ng iyong pagkatao. Ang bawat salita ng nurse na naglilinis ng kabilang kama ay tila mga latay ng tadhana sa balat ni Marikit. Maghahating gabi na sa pampublikong ward ng St. Lazarus, ngunit ang ingay ng paligid ay hindi humuhupa. Ang bawat buntong hininga ng mga pasyente sa kadiliman ay tila isang orasyon ng paghihirap na sumasabay sa mabigat na pagtibok ng puso ni Marikit. Pinilit niyang igalaw ang kanyang mga paa, kahit na ang bawat kilos ay nagdudulot ng tila pagkunit ng kanyang laman sa bandang puson. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang mahanap ang kanyang ama. Sa kaniyang paglalakad sa madilim na pasilyo, hawak-hawak ang kaniyang IV stand na lumilikha ng mahinang tunog ng bakal sa semento. Nararamdaman ni Marikit ang panunuyo ng kaniyang lalamunan. Ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa malamig na tubo. Tila ito na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa mundo ng mga buhay. Huminto siya sa tapat ng isang silid na may bahagyang nakabukas na pinto, ang intensive care unit para sa mga mahihirap na pasyente. Doon, sa gitna ng mga kumikislap na monitor at mga hose na nakakabit sa kung saan-saan, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Ang kaniyang ama, si Don Gallo. Ngunit wala na ang matikas at mapagmataas na ginoong nakilala niya. Ang nakahiga sa kama ay isang matandang lanta, payat, at tila hinihintay na lamang ang huling humpay ng hininga. Diyos ko, Papa! Bulong ni Marikit. Ang kaniyang tinig ay nanginginig sa matinding sindak. Ang kaniyang mga tuhod ay tila naging jelly, halos hindi na kayang dalhin ang kaniyang timbang.
Napasandal siya sa pader, ang kaniyang mga mata ay hindi makaalis sa kaniyang ama na tila isang anino na lamang ng nakaraan. Kanina ka pa ba riyan? Isang boses ang bumasag sa kaniyang pagmumuni-muni. Si Lakan, nakatayo sa dulo ng pasilyo, bit-bit ang ilang folder. Wala na rito ang kaniyang maskara at sa ilalim ng madilim na ilaw, mas lalong lumitaw ang pagod sa kaniyang mukha. Ngunit ang kaniyang tindig ay nananatiling matuwid, tila isang haligi na hindi kayang tibagin ng anumang unos. Bakit siya nandito, Lakan? Ang akala ko, ang sabi ni Vito, nasa isang mamahaling nursing home sa Tagaytay si Papa. Tanong ni Marikit, ang kaniyang mga mata ay puno ng kalituhan at sakit. Lumapit si Lakan, hindi upang yakapin siya, kundi upang harangan ang kaniyang paningin sa silid. Nursing home, Marikit. 3 taon nang hindi nagbabayad si Vito ng kahit 1 sentimo para sa tatay mo. Kung hindi dahil sa isang anonymous donor na sumasagot sa lahat ng gastos niya rito, matagal na siyang nasa lansangan o baka nasa ilalim na ng lupa. Napatigil ang mundo ni Marikit. Anonymous donor? Sino? Sino ang gagawa noon sa amin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lakan. Isang ngiting walang bahid ng saya, kundi puno ng pait. Iyan ang problema sa iyo, Marikit. Masyado kang nakatingin sa taas. Hindi mo na napapansin ang mga taong nasa paanan mo na handang sumalo sa iyo kapag nahulog ka. Hindi sumagot si Lakan ng diretsyo, ngunit bago siya tumalikod, isang maliit na puting sobre ang nalaglag mula sa kaniyang folder. Mabilis itong pinulot ni Marikit. Ito ay isang resibo ng bayad sa ospital para sa pangalan ni Galo Agoncillo. Sa ilalim ng pangalan ng nagbayad, walang nakasulat, ngunit ang pirma sa ibaba ay pamilyar na pamilyar kay Marikit. Ang pirma ng kaniyang dating asawa, ang lalaking kaniyang minaliit dahil sa pagiging doktor ng mahihirap. Naramdaman ni Marikit ang unti-unting pagguho ng kaniyang buong pagkatao. Sa loob ng 5 taon na siya ay nagpapasasa sa luho ni Vito, ang lalaking kaniyang tinakbuhan ang siyang bumubuhay sa kaniyang ama. Ang kaniyang dibdib ay tila sasabog sa tindi ng hiya at pagsisisi. Ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kaniyang pisngi ay tila kumukulong tubig na nagpapaalala sa kaniyang mga pagkakamali. Bakit? Bakit gagawin ito ni Lakan matapos ko siyang hiyain sa harap ng maraming tao? Bakit niya kailangang maging ganito kabuti sa isang taong tulad ko na walang ginawa, kundi saktan siya? Habang nakatayo sa gitna ng madilim na pasilyo, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Marikit. Gaano pa karaming lihim ang itinatago ni Lakan sa likod ng kaniyang malamig na pakikitungo? At hanggang kailan niya kayang dalhin ang bigat ng kaniyang utang na loob sa lalaking wala ng ibang nais, kundi ang kalimutan siya? Hindi mo ba naisip kahit isang beses man lang, Marikit, kung anong kulay sana ng mga mata niya? Kung kanino sana siya nagmana ng nangiti? Sa akin ba? O sa'yo? Ang tanong ni Lakan ay parang isang malamig na hanging dumaan sa silid. Nagdadala ng mga multo ng nakaraang pilit na ibinaon ni Marikit sa limot. Nakaupo si Lakan sa dulo ng kaniyang kama, hindi tumitingin sa kanya, kundi sa malayo. Tila may tinitingnang isang imahe na siya lamang ang nakakakita. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kaniyang sariling tuhod. Ang mga buko ng kaniyang daliri ay pumuputi sa tindi ng tensyon. Naramdaman ni Marikit ang biglang pagbigat ng kaniyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila dumadaan sa isang makitid na tubo, nagbibigay ng hapdi sa kaniyang lalamunan. Ang kaniyang mga mata ay nagsimulang uminit, ngunit pinigil niya ang pag-agos ng luha. Ito ang sugat na hindi kailanman naghihilom, ang lihim na naging mitya ng kanilang pagkawasak 5 taon na ang nakalilipas. Para sa scholarship iyon, Lakan, alam mo kung gaano ko kagustong makarating ng Italia. Akala ko maiintindihan mo. Ang tanging naisagot ni Marikit. Ang kaniyang tinig ay halos hindi marinig. Isang malungkot na himig sa gitna ng katahimikan ng ward. Dahan-dahang lumingon si Lakan.
Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang malamig. Puno na ito ng isang uri ng pait na tila naipon sa loob ng maraming taon. Isang mapait na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puno ng pang-uuyam. Maiintindihan na ang buhay ng sarili nating anak ay ipinagpalit mo sa isang pirasong papel at sa kinang ng mga alahas sa Europa? Marikit, hindi iyon pangarap. Iyon ay katusuhan. Pinatay mo ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa atin dahil natatakot kang maghirap sa piling ko. Naramdaman ni Marikit ang tila paghinto ng kaniyang puso. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig sa ilalim ng kumot. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi. Tila ang mundo ay huminto sa pag-ikot upang panoorin ang kaniyang pagdurusa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na nagsisisi siya araw-araw. Na ang bawat gabi sa Italia ay puno ng bangungot ng isang sanggol na umiyak sa dilim. Ngunit ang kaniyang dila ay tila paralisado. Ang kaniyang buong pagkatao ay binalot ng isang makapal na kumot ng hiya at pagsisisi. At ngayon, pagpapatuloy ni Lacan, ang kaniyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Narito ka. Humihingi ng tulong sa akin para iligtas ang bata sa sinapupunan mo, ang bata na bunga ng pag-ibig mo sa lalaking nagnakaw ng lahat sa iyo. Ang tadhana nga naman, napakalupit magbiro. Isang biglang pagbukas ng pinto ang bumasag sa tensyon. Ang tunog ng pinto na tumama sa pader ay tila isang putok ng baril sa gitna ng gabi. Isang matandang babae ang pumasok, si Doña Cielo. Ang kaniyang tindig ay marangal, ngunit ang kaniyang mukha ay nagliliyab sa galit. Ang kaniyang mga hakbang sa semento ay mabilis at puno ng pait. Bago pa man makapagsalita si Marikit, naramdaman niya ang isang mabilis na paggalaw ng hangin. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kaniyang pisngi. Nagdulot ng isang matinding init at pagkirot na tila umabot hanggang sa kaniyang utak. Ang kaniyang ulo ay napalingon sa lakas ng impak at ang kaniyang buhok ay tumabing sa kaniyang mukha. Wala kang hiyang babae ka. Ang sigaw ni Doña Cielo, ang kaniyang tinig ay nanginginig sa puot. Matapos mong bastusin ang anak ko, matapos mong patayin ang apo ko para sa pera, may gana ka pang magpakita rito at gamitin ang kabutihan ni Lacan? Ano ka? Isang linta na hindi titigil hanggat hindi mo nauubos ang huling patak ng dugo ng anak ko. Nakahawak si Marikit sa kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa sahig. Hindi siya lumaban, hindi siya sumagot, dahil alam niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na bawat salitang binitiwan ng matanda ay isang katotohanang kailangan niyang pasanin. Ang silid na dati ay puno lamang ng amoy ng gamot ay biglang napuno ng bigat ng galit ng isang ina. At sa gitna ng lahat, nanatiling nakatayo si Lacan. Hindi gumagalaw, hindi tumutulong, tila isang estatwa na pinapanood ang unti-unting pagkadurog ng babaeng minsan niyang minahal ng higit sa kaniyang sariling buhay. Hindi mo na kailangang magtago, Marikit. Kahit sa ilalim ng lupa, mahahanap at mahahanap ka namin para lang mabayaran mo ang lahat ng perang ninakaw ng asawa mo. Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa kaniyang panaginip, kundi sa bungad ng pampublikong ward. 3 lalaking nakajacket ng itim at may mga mukhang tila galing sa impyerno ang pumasok. Dahilan upang magkaroon ng bulungan sa loob ng silid. Ang bawat hakbang ng kanilang mabibigat na sapatos sa lumang semento ay tila isang tambol na nagbabadya ng panibagong panganib. Napasandal si Marikit sa kaniyang unan. Pilit na itinatago ang kaniyang mukha sa likod ng kaniyang manipis at nanginginig na mga kamay. Ang kaniyang pisngi ay kumakabog pa rin mula sa sampal ni Doña Cielo, isang matinding init na tila ayaw humupa. Ngunit ang takot na nararamdaman niya ngayon ay higit pa sa pisikal na sakit. Ito ang takot ng isang taong wala nang matakbuhan, wala nang maipangbalat kayo, at wala nang kahit isang sentimo
para protektahan ang kaniyang sarili. Ano, Marikit? Nasaan ang kinang mo ngayon? Nasaan ang mga bodyguard at ang asawa mong akala mo ay tagapagligtas mo? Ang isa sa mga lalaki ay lumapit at marahas na hinawi ang kurtina sa paligid ng kama ni Marikit. Ang tunog ng mga bakal na singsing na dumula sa tubo ay tila isang matalim na hiyaw sa gitna ng katahimikan. Napatingin ang lahat ng pasyente at mga nurse. Ang kahihiyan ay tila isang makapal na usok na bumalot sa kaniyang pagkatao. Ang reyna ng alahas, na dati ay tinitingala, ngayon ay nakahandusay sa isang pampublikong ospital, hinahamak ng mga maniningil ng utang sa harap ng maraming tao. Ang kaniyang lalamunan ay tila barado ng buhangin, walang boses na lumalabas, tanging ang mabilis at mababaw na paghinga na nagpapayanig sa kaniyang dibdib. Wala akong pera. Iniwan ako ni Vito. Kinuha niya ang lahat. Sa wakas ay naisambit ni Marikit. Ang kanyang tinig ay isang basag na bulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ngunit ang mga lalaki sa kanyang harapan ay tila mga linta na walang pakiramdam. Wala kaming pakialam kung iniwan ka niya. Ikaw ang asawa. Ikaw ang pipirma sa mga dokumentong ito kung ayaw mong kaladkarin ka namin palabas ng may ospital na ito. Akmang hahablutin ng isa sa mga lalaki ang braso ni Marikit nang biglang may isang malakas na kamay na pumigil dito. Bitawan mo siya. Ang tinig ni Lakan ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na tila isang pader na hindi kayang tibagin. Nakatayo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maniningil ng utang. Ang kanyang tindig ay kalmado, ngunit ang bawat kalamnan sa kanyang panga ay nakakuyom. Isang tanda ng kanyang nagpipigil na galit. Sino ka ba? Doktor ka lang dito? Huwag kang makialam kung ayaw mong madamay. Pagmamayabang ng lalaki. Ngunit bahagyang umurong nang makita ang talim ng tingin ni Lakan. Hindi lang ako doktor dito. Ako ang Chief Medical Officer ng unit na ito. At ang pasyenteng ito ay nasa ilalim ng aking pangangalaga. Kung hindi kayo lalabas sa loob ng 10 segundo, tatawag ako ng security at sisiguraduhin kong sa presinto kayo magpapaliwanag kung bakit kayo nanggugulo sa isang emergency ward. Kalmadong sagot ni Lakan. Ngunit ang kaniyang boses ay tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa hangin. Nang makita ang seryosong mukha ni Lakan at ang paglapit ng 2 security guard sa pintuan, mabilis na lumabas ang mga lalaki habang nagbibitiw ng mga huling banta na tila mga malalansang salita. Naiwan ang katahimikan sa paligid ng kama ni Marikit. Isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa sigawan kanina. Dahan-dahang ibinaba ni Lakan ang kaniyang kamay at tumingin kay Marikit. Walang awa sa kaniyang mga mata, tanging isang malalim at mapait na pagkilala sa katotohanan. Salamat, Lakan. Salamat, hikbi ni Marikit. Ang kaniyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pag-iyak. Ngunit hindi siya nilapitan ni Lakan para aluin. Sa halip, humakbang siya ng 1 beses palayo. Ang kaniyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kaniyang puting gown. Huwag kang magpasalamat sa akin, Marikit. Iniligtas kita sa kanila dahil hindi ko gustong madumihan ang ospital ko ng ingay nila. Pero tandaan mo ito. Huminto si Lakan at tinitigan si Marikit ng diretso sa mga mata. Ang mga taong yon ay maniningil lang ng pera. Pero ako, ang utang mo sa akin ay hindi pera. Ang utang mo sa akin ay buhay. At hanggat hindi ko nasisingil ang huling patak ng pagsisisi mula sa iyo, wala kang karapatang mamatay o tumakas. Tumalikod si Lakan at iniwan si Marikit na mag-isa sa dilim ng kaniyang kurtina. Ang kaniyang mga huling salita ay tila isang sumpa na mas nakakatakot kaysa sa anumang banta ng mga maniningil ng utang. Ang kaniyang bawat patak ng luha sa ibabaw ng magaspang na unan ay tila isang saksi sa kaniyang unti-unting pagkabulok sa loob ng kaniyang sariling kasalanan. Ang katahimikan sa loob ng ward ay biglang nabasag ng isang malakas at sunod-sunod na tunog ng pag-vibrate mula sa cellphone na nakapatong sa mesa sa tabi ng kama
ni Marikit. Iyon ang cellphone na itinago ng mga nurse mula sa mga maniningil ng utang. Agad itong kinuha ni Marikit. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa takot na baka ang mga taong umalis kanina ay tumatawag na naman upang magbanta. Ngunit ang pangalang lumitaw sa screen ay nagpaduwal sa kanyang sikmura, Vito. Mabilis na nagdial si Marikit. Ang kaniyang puso ay tumitibok nang mabilis na tila gustong kumawala sa kaniyang dibdib. Vito, saan ka ba? Alam mo ba ang nangyari? Halos patay na ako ng mga taong pinagkakautangan mo. Ang kanyang sigaw, punong-puno ng paghahalo ng galit, luha, at isang desperadong pag-asa na baka sakaling nagkakamali lang siya sa kanyang asawa. Isang malakas at mapanguyam na halakhak ang tumugon sa kabilang linya. Hindi ito ang boses ng lalaking naniwala siya na magmamahal sa kanya habang buhay. Marikit, ang tanga mo talaga. Sa tingin mo ba ay tumawag ako para mangumusta? Tumawag ako para ipaalala sa iyo na ang pirma mo sa mga dokumentong yon ang magpapakulong sa iyo, hindi sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marikit. Ang kaniyang boses ay unti-unting humihina. Sa bawat transaksyon ng mga investor, ang pangalan mo ang ginamit ko, ang pirma mo, ang nakatala sa lahat ng mga fake documents na ipinasok ko sa bangko. Sa mata ng batas, ikaw ang may-ari ng lahat ng utang at ikaw ang kriminal na tumakas. Dala ang perang hindi naman talaga sa'yo. I'm already in Singapore, Marikit. Enjoy your life in jail. Ang tawag ay naputol. Ang katahimikan na sumunod ay mas malupit pa kaysa sa anumang sigaw. Ramdam ni Marikit ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat anino sa loob ng ospital ay tila nagiging rehas ng bilangguan. Ang kanyang hiya ay hindi na lamang emosyonal. Ito na ay magiging isang legal na katotohanan na sisira sa kanyang pangalan habang buhay. Napakapit siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang sanggol, ang tanging nilalang na hindi siya huhusgahan, ang kanyang huling sandigan. Ngunit sa ilalim ng stress na dulot ng tawag, naramdaman ni Marikit ang isang matinding pananakit sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Isang uri ng pananakit na hindi niya naranasan noon. Tulong! Nurse! Tulong! Yang kanyang sigaw. Ngunit ang kanyang boses ay tila kinakain ng dilim ng ward. Nang marinig ang kanyang daing, mabilis na tumakbo ang mga nurse. Nang pumasok sila sa silid, nakita niya si Marikit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay maputla na tila isang papel at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sobrang sakit. Emergency! Placental abruption is worsening! Sigaw ng isang nurse. Lumapit si Lakan. Ang kanyang mga mata ay nagbabago mula sa galit patungo sa pagiging isang professional na doktor. Ngunit bago pa man siya makapagsimula ng mga procedure, nakita niya ang cellphone ni Marikit na nakalapag pa rin sa kama. Nakita niya ang huling missed call mula kay Vito. Sa isang iglap, naintindihan niya ang nangyari. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang uri ng pagkasuklam. Hindi kay Marikit, kundi sa lalaking nagawa ito sa kanya. Marikit, makinig ka sa akin. Sabi ni Lakan, ang kanyang boses ay madiin ngunit kontrolado. Kailangan nating ilabas ang bata ngayon din. Pero kailangan mo akong pagkatiwalaan. Ito na ang huling pagkakataon mo. Kung hindi ka makikipag-cooperate, mawawala sa iyo ang lahat. Naramdaman ni Marikit ang paghaplos ng malamig na hangin sa kaniyang balat habang inililipat siya sa operating room. Ang bawat ilaw sa kisame na kaniyang nadaanan ay tila isang bituin na nagpapaalam sa kaniya. Sa gitna ng kaniyang paghihirap, tinitigan niya ang likod ni Lakan na naglalakad ng mabilis sa harap niya. Kahit sa kabila ng lahat ng sakit, ang lalaking ito, ang lalaking kaniyang binaliwala, ang siyang tanging nakikipaglaban para sa buhay niya at ng kaniyang anak. Habang ipinapasok siya sa loob ng malamig na operating room, narinig ni Marikit ang mahinang boses ni Lakan sa kaniyang tainga, isang bulong na hindi niya inaasahan.
I will not let you die, Marikit. Hindi dahil mahal pa kita, kundi dahil hindi ko hahayaang matalo ang hustisya. Pumikit si Marikit. Ang dilim ay unti-unting lumalalim at sa bawat segundo, ang posibilidad na hindi na siya magising ay nagiging mas malinaw. Ito na ba ang katapusan ng kanyang paglalakbay? O ito na ang simula ng kanyang pagbabayad sa lahat ng kanyang mga pagkakamali? Ang amoy ng antiseptic ay naging kapares na ng bawat paghinga ni Marikit. Sa loob ng ICU, ang tanging tunog na umiiral ay ang mabagal at ritmikong pagtunog ng heart monitor. Isang paalala na siya ay nabubuhay pa, ngunit sa isang manipis na sinulid lamang. Ang kaniyang katawan ay tila isang guwang na sisidlan, puno ng mga tube at wire na humahawak sa kaniyang huling lakas. Nang imulat niya ang kaniyang mga mata, ang unang anino na kaniyang nakita ay hindi ang doktor na nagligtas sa kaniya, kundi ang isang babaeng nakatayo sa tabi ng kaniyang kama, bitbit ang isang makapal na envelope. Si Attorney Santos, ang dating abogado ng pamilya Agoncillo. Marikit, kailangan mong basahin ito. Ang malamig na boses ng abogado ay tila isang hatol. Dahan-dahang kinuha ni Marikit ang mga papel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin sa epekto ng operasyon. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga dokumentong nagpapatunay sa mga krimen ni Vito, mga lagda na hindi sa kanya, ngunit ginamitan ng kaniyang pangalan. Sa ilalim ng bawat pahina, may nakadikit na sticky note na may sulat kamay na pamilyar sa kanya. Hindi sa kanya galing ang sulat kundi kay Lakan. Don't look for justice in the streets, Marikit. Look for it in the truth. I have gathered everything. Naramdaman ni Marikit ang isang matinding pag-agos ng emosyon sa kaniyang dibdib. Hindi lang siya iniligtas ni Lakan sa pisikal na kamatayan, kundi binigyan din siya nito ng sandata upang labanan ang kasinungalingang sumira sa kanyang dangal. Ngunit bakit? Bakit ang lalaking kanyang tinakbuhan at hinamak ay siya pang naghahanap ng hustisya para sa kanya? Nasaan siya? Tanong ni Marikit. Ang kanyang boses ay paos at mahina. Si Doktor, Lakan, nasa loob siya ng isang mahalagang pagpupulong sa Board of Directors ng St. Lazarus. Alam mo ba, Marikit, na ang ospital na ito ay kabilang sa isang napakalaking medical empire? At ang nagmamay-ari nito ay ang pamilya Agapito, ang pamilyang kaniyang kinabibilangan. Sagot ni Attorney Santos. Nanlaki ang mga mata ni Marikit. Ang kaniyang isip ay bumalik sa lahat ng pagkakataong minata niya ang pagiging doktor sa baryo ni Lakan. Ang lahat ng kaniyang pangungutya ay naging isang malaking sampal sa kaniyang sariling mukha. Ang lalaking kaniyang itinuring na pabigat ay may kakayahang bilhin ang buong mundo, ngunit pinili nitong maging invisible para lamang masaksihan ang kaniyang pag-unlad at kalaunan ang kaniyang pagbagsak. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ang kaniyang hiya ay naging isang dagat na sumasakal sa kanya. Sa kaniyang pag-iisip, ang bawat sandali ng kaniyang nakaraan ay nagbago ng anyo. Ang bawat sakripisyo ni Lakan ay hindi lamang isang pagpapakitang gilas, kundi isang pag-ibig na nanatiling tahimik kahit na ito ay durog na. Habang nagmumuni-muni, ang pintuan ng ICU ay bumukas. Hindi si Lakan ang pumasok, kundi si Doña Cielo. Ang kanyang ekspresyon ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang uri ng pagkaawa na mas masakit pa kaysa sa sampal. Huwag kang magpasalamat sa kanya, Marikit. Simula ng matanda, habang tinitingnan ng kanyang anak mula sa malayo sa pamamagitan ng salamin ng ICU. Ang ginagawa niya ay hindi dahil mahal ka pa niya. Ginagawa niya ito dahil hindi niya kayang makita ang isang taong kaniyang inalagaan na magtapos sa loob ng bilangguan dahil sa kasalanan ng ibang tao. Kapag natapos na ang lahat ng ito, wala na kayong koneksyon. Tumingin si Marikit sa matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtanggap. Alam ko po, Doña Cielo.
At wala na po akong balak na pilitin pa ang sarili ko sa buhay niya. Ang gusto ko lang ay mabigyan ng hustisya ang anak ko at mabayaran ang lahat ng kasalanan ko sa kanya. Habang ang gabi ay lumilalim, ang bawat tibok ng monitor ay tila nagpapaalala kay Marikit na ang kaniyang buhay ay nagsisimula na sa isang bagong yugto. Isang yugto kung saan ang bawat desisyon ay hindi na ibabase sa luho, kundi sa katotohanan. At sa bawat paghinga niya, tanging ang imahe ni Lakan, ang lalaking binuo niya sa kanyang isip bilang kaaway, ngunit naging kaniyang tagapagligtas, ang nananatiling nakaukit sa kaniyang puso. Huwag kang gumalaw, Marikit. Kailangan mong mapanatili ang iyong kalusugan para sa iyong ama at sa iyong anak. Ang boses ni Lakan ay hindi na matalim. Ito ay naging mapagkalinga, ngunit may kalakip na distansya. Pumasok siya sa silid dala ang isang mainit na pagkain, isang simpleng lugaw na nilagyan ng maraming luya at manok. Ibinaba niya ito sa mesa at dahan-dahang tinulungan si Marikit na umupo sa kaniyang kama. Ang bawat paghawak ni Lakan sa kaniyang braso ay nagdudulot ng isang kakaibang kuryente na hindi na dapat pang maramdaman ni Marikit. Sa gitna ng kaniyang pag-aayos ng kumot, biglang bumukas ang pinto. Si Don Galo, nakakarating lang mula sa kabilang ward matapos ang kaniyang sariling gamutan, ay pumasok ng nakayuko. Ang kaniyang mga mata ay namumula, tila ba galing sa mahabang oras ng pagtangis. Nang makita niya si Lakan, biglang lumuhod ang matanda sa sahig, isang kilos na ikinagulat nilang dalawa. Don Galo, ano ang ginagawa ninyo? Tumayo kayo riyan. Mabilis na lumapit si Lakan upang pigilan ang matanda, ngunit nanatiling nakaluhod ang ama ni Marikit. Lakan, anak. Ang boses ni Don Galo ay basag, puno ng pagsusumamo at matinding hiya. Hindi ko akalain na ikaw pala ang nagbabayad ng lahat. 5 taon. 5 taon akong binuhay ng taong itinaboy namin ng anak ko. Hindi ko matanggap ang kabutihan mo, matapos ang lahat ng pangmamaliit na ginawa namin sa'yo. Naramdaman ni Marikit ang pag-agos ng mainit na luha sa kaniyang pisngi. Ang kaniyang ama, ang taong itinuring niyang pinakamataas at pinakamarangal, ay nakaluhod ngayon sa harap ng lalaking kaniyang kinwestiyon ang pagkatao. Ang bawat hiya na kaniyang nararamdaman ay parang isang matalim na kutsilyo na naghihiwa sa kaniyang budhi. Don Galo, tumayo kayo. Ginawa ko yun, hindi dahil sa inyo, kundi dahil sa paggalang ko sa propesyon ko at sa pagkatao ninyo bilang isang ama. Sagot ni Lakan, ngunit ang kaniyang mga mata ay hindi tumitingin kay Marikit. Hindi, Lakan. Alam kong mahal mo pa rin ang anak ko, ani Don Galo, habang tumitingin ng direkta sa mga mata ng doktor. Nakikita ko yan sa paraan ng pagtingin mo sa kanya kapag hindi siya nakatingin. Pero alam ko rin na sinaktan namin kayo ng sobra. Marikit, anak, humingi ka ng tawad sa kanya. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil kailangan mong palayain ang sarili mo mula sa bigat ng iyong nakaraan. Sa gitna ng katahimikan ng silid, tiningnan ni Marikit si Lakan. Ang doktor ay nanatiling nakayuko. Ang kanyang mukha ay nakatago sa ilalim ng anino ng kanyang buhok. Marahan siyang lumapit sa kanyang ama at inalalayan itong tumayo. Bago siya humarap kay Lakan. Lakan, simula ni Marikit. Ang kaniyang tinig ay mahina ngunit may katatagan. Hindi ko hihilingin na patawarin mo ako ngayon. Alam ko na ang mga sugat na iniwan ko ay hindi madaling maghilom, pero gusto kong malaman mo na ang bawat pagkilos mo para sa amin ay hindi masasayang. Gagamitin ko ang hustisyang ibinigay mo para ituwid ang buhay ko, para sa anak ko, at para sa ama ko. Hindi na ako ang babaeng naghahabol sa kinang. Gusto ko na lang maging karapat-dapat sa pagkatao mo. Hindi sumagot si Lakan. Nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang tagiliran. Maya-maya, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad patungo sa pinto.
Ngunit bago siya lumabas, huminto siya ng saglit at lumingon. Ang kaniyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagod na tila hindi kayang lunasan ng anumang gamot. Ang tawad ay hindi hinihingi, Marikit. Ito ay pinapatunayan sa pamamagitan ng pagbabago. Ipakita mo sa akin na totoo ang sinasabi mo bago mo isiping may pagkakataon pa ang nakaraan. Nang magsara ang pinto, iniwan niya ang dalawang mag-ama na nakatayo sa gitna ng silid, baon ang isang pangako na tila isang mabigat na pasanin. Sa labas, ang ulan ay unti-unting tumitigil, ngunit sa loob ng puso ni Marikit, ang bagyo ng kanyang mga pagsisisi ay nagsisimula pa lamang na tumindi. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng St. Lazarus ay tila mga hakbang ng isang paparating na unos. Sa loob ng ward, ang hangin ay mabigat, puno ng tensyon, na tila isang lubid na pilit na hinihila hanggang sa mapatid. Biglang huminto ang pintig ng puso sa monitor ng kabilang pasyente. Ang tunog ng alarma ay isang mahaba at tuloy-tuloy na dagundong na nagpabalisa sa buong palapag. Emergency! Code Blue! Sa room 304. Kailangan ng dagdag na dugo. Type O negative. Ang sigaw ng nurse na mabilis na tumakbo sa pasilyo. Nanlaki ang mga mata ni Marikit. Iyon ang kanyang blood type. At iyon din ang dugo na kailangan niya para sa kanyang sariling operasyon sa susunod na mga oras. Ngunit sa harap niya, nakita niya ang isang matandang babaeng pasyente na biglang nawala ng malay. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa isang biglaang pagnanais na maging kapaki-pakinabang. Doc! Doc Lacan! Tawag ni Marikit. Pilit na bumabangon mula sa kama kahit na ang kaniyang mga tahi sa tiyan ay tila humahapdi. Pumasok si Lacan sa silid. Ang kaniyang mukha ay bakas ang matinding pagod, ngunit nananatiling kalmado. Marikit, manatili ka riyan. Huwag kang gumalaw. Doc, kunin niyo ang dugo ko. Type O negative ako, di ba? Ibigay niyo sa pasyenteng yon. Alam kong kailangan ko rin ito. Pero siya, mukhang mas malala ang lagay niya, wika ni Marikit. Ang boses ay puno ng determinasyon na hindi pa naririnig ni Lacan sa kanya kailanman. Napatigil si Lacan sa kanyang paghahanda. Tiningnan niya si Marikit ng matagal. Ang kanyang mga mata ay sinusuri kung may halong paimbabaw ang sinabi nito. Mamatay ka kapag nag-donate ka ngayon, Marikit. Alam mo ba ang panganib na dinadala mo? Alam ko, sagot ni Marikit. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Sa loob ng 5 taon, nagpakain ako ng gutom, nag-alaga ng may sakit, at nag-isip para sa sarili ko lang. Ngayon, gusto kong maramdaman kung ano ang pakiramdam ng magbigay ng buhay sa halip na kumuha nito. Kung mamatay man ako matapos makatulong, mas maayos na yon kaysa mabuhay ng walang silbi. Hindi nakasagot si Lacan. Ang kaniyang mga kamay ay bahagyang nanginig habang hinahanda ang gamit para sa blood extraction. Sa loob ng ilang minuto, ang kaniyang buhay na dating puno ng puot sa babaeng ito ay unti-unting nababahiran ng isang bagong paghanga. Habang dahan-dahang umaagos ang dugo mula sa braso ni Marikit patungo sa bag na gagamitin para sa ibang pasyente, naramdaman niya ang unti-unting paghina ng kaniyang diwa. Ang paligid ay nagsisimulang dumilim. Ang tunog ng mga yabag sa pasilyo ay unti-unting lumalayo. Ngunit sa gitna ng kaniyang pagkawala ng malay, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kaniyang noo. Marikit, huwag kang pipikit. Tumingin ka sa akin. Ang boses ni Lacan ay hindi na malamig. Ito ay punong-puno ng pag-aalala. Ang pag-aalala ng isang doktor na ayaw mawalan ng pasyente at marahil ng isang lalaking hindi pa tuluyang nakaka-move on mula sa kaniyang nakaraan. Lacan? Ang huling bulong ni Marikit bago siya tuluyang nawalan ng ulirat. Sa kaniyang pagtulog, naramdaman niya ang isang bigat.
Ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Ngunit paggising niya, isang bagong panganib ang naghihintay. Sa labas ng ospital, isang black sedan ang dahan-dahang huminto. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking may hawak na folder, ang legal counsel ni Vito, na may dalang warrant of arrest na nakapangalan kay Marikit. Ang hustisya ay tila isang malupit na kaaway na naghihintay sa kaniyang paggaling. At si Lakan, na nagligtas sa kaniya sa loob ng ospital, ay nahaharap ngayon sa isang desisyon na maaaring magbago sa tadhana nilang dalawa. Ilalaban ba niya ang babaeng ito sa batas? O hahayaan na lamang niyang tubusin nito ang kanyang kasalanan sa loob ng rehas, kabamba? Bawal siyang kunin dito. Ang warrant of arrest na hawak niyo ay nakabase sa mga dokumentong peke at meron kaming sapat na ebidensya para patunayang biktima siya ng identity theft. Ang boses ni Lakan ay nagalingaw-ngaw sa lobby ng St. Lazarus, matalim at hindi natitinag. Sa harap niya ay nakatayo ang isang abogado na may mapangaping ngiti, tila sigurado sa kaniyang tagumpay. Sa likuran ni Lakan, nakahandusay si Marikit sa isang wheelchair. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot habang nakatingin sa mga opisyal ng pulisya na naghihintay sa utos. Naramdaman ni Marikit ang paghigpit ng hawak ni Lakan sa kaniyang balikat. Ito ang kauna-unahang beses sa loob ng 5 taon na naramdaman niya ang init ng proteksyon mula sa lalaking ito. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi sa kaba, kundi sa isang uri ng paghanga na hindi niya inakala pang mararamdaman. "Doktor, huwag niyo kaming harangan. Trabaho lang ito," sagot ng pinuno ng mga pulis. "Trabaho niyo ang magpatupad ng batas, hindi ang maging kasangkapan ng isang taong tulad ni Vito na nagtatago sa ibang bansa." Madiin na sagot ni Lakan. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kaniyang bulsa. Nandito ang lahat ng ebidensya, ang mga pekeng lagda, ang mga bank records na nagpapatunay na ang lahat ng perang ito ay direktang ipinasok sa account ni Vito sa Singapore. Marikit is a victim, not a criminal. Napatingin si Marikit kay Lakan. Ang kaniyang mga mata ay unti-unting napuno ng luha. Bakit niya ginagawa ito? Bakit niya ipinagsasapalaran ang kanyang reputasyon at ang kanyang posisyon para sa isang babaeng winasak ang kanyang puso? Habang tinitingnan ng mga pulis ang mga dokumento, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa lobby. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihintay sa hatol. Nang ibalik ng pinuno ng mga pulis ang folder, ang kaniyang mukha ay nagpakita ng pagkalito. "Kailangan naming i-verify ang mga ito sa central office, pero sa ngayon, mananatili siya sa ilalim ng kustodya ng ospital." Nang umalis ang mga pulis, huminga ng malalim si Lakan. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat. Ang pagkapagod ay hindi na maitatago sa kaniyang boses nang lumingon siya kay Marikit. "Dinala kita sa isang safe house na pagmamay-ari ng pamilya namin. Doon ka mananatili hanggat hindi natin nalilinis ang pangalan mo," sabi ni Lakan. Ang kaniyang mga mata ay muling naging malamig, pilit na itinatago ang emosyong namuo kanina. "Bakit, Lakan?" Ang tanong ni Marikit na hindi na niya napigilan. "Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Hindi mo ako kailangang iligtas. Sapat na nalaman ko ang katotohanan." Tiningnan siya ni Lakan ng matagal. Ang kaniyang mga mata ay tila naghahanap ng kasagutan sa isang tanong na hindi masagot ng kahit na sinong tao sa mundo. "Dahil kung hahayaan kitang mabulok sa kulungan, dahil sa kasalanang hindi mo naman ginawa, magiging kasing sama lang ako ng taong nanakit sa'yo." At higit sa lahat, huminto siya. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na halos tangayin ng hangin. "Dahil sa kabila ng lahat ng ginawa mo, hindi ko kayang makita kang tuluyang mawala sa mundong ito." Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Marikit. Ito ay hindi isang pahayag ng pag-ibig,
kundi isang pahayag ng isang pagpapakasakit na mas masakit pa sa anumang matatamis na salita. Habang itinutulak ni Lacan ang kaniyang wheelchair patungo sa sasakyan, tumingin si Marikit sa langit. Ang mga bituin ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Isang palatandaan na kahit gaano kadilim ang gabi, mayroon pa ring liwanag na naghihintay. Ngunit alam niya, ang liwanag na yon ay hindi ang muling pagbabalik ng kanilang pagmamahalan, kundi ang simula ng isang mahabang proseso ng paghilom. Isang paghilom na gagawin niya ng mag-isa habang pinapanood mula sa malayo ang lalaking kanyang minahal. Marikit, dito ka magtatago. Hindi ito marangya tulad ng bahay mo sa Forbes Park, pero mas ligtas ito kaysa sa kahit anong mansyon. Ibinaba ni Lacan ang kaniyang mga gamit sa loob ng isang maliit na bahay sa gilid ng isang tahimik na lawa sa Laguna. Ang lugar ay napapaligiran ng mga puno ng kawayan at mga bulaklak ng damong ligaw. Walang ingay ng syudad, walang alapaap ng mga taong naghuhusga. Ang tanging naririnig ay ang mahinang huni ng mga kuliglig sa papalubog na araw. Tumayo si Marikit sa gitna ng sala, hawak-hawak ang kaniyang tiyan. Ang kaniyang katawan ay nangihina pa rin, ngunit ang kaniyang isip ay mas malinaw kaysa kailanman. Tiningnan niya si Lacan na abalang nag-aayos ng mga gamot sa ibabaw ng mesa. Hindi na ito ang Lacan na nakilala niya sa ospital, ang doktor na puno ng awtoridad at galit. Narito, sa harap niya ay isang lalaking pagod, isang lalaking nag-alay ng kanyang oras at yaman para sa isang taong minsan nang tumalikod sa kanya. Lacan. Tawag ni Marikit. Huminto si Lacan, ngunit hindi tumalikod. Bakit mo ako dinala rito? Bakit hindi mo na lang ako hinayaan na harapin ang hustisya sa sarili ko? Dahan-dahang humarap si Lacan. Ang kanyang mukha ay tila isang bukas na libro ng mga sugat na hindi pa ganap na humihilom. Dahil ang hustisya para sa'yo ay hindi ang mabulok sa rehas, Marikit. Ang hustisya para sa'yo ay ang mabigyan ka ng pagkakataong itama ang lahat. Ayaw kong makita na ang huling alaala mo ay ang pagdurusa sa kamay ng ibang tao. Lumapit si Marikit ng unti-unti. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglakad patungo sa isang katotohanang hindi na niya pwedeng takbuhan. At pagkatapos nito, kapag napatunayan na ang inosente ako, maglalaho ka na lang ba ulit? Babalik ka sa dati mong buhay na parang hindi tayo nagkita? Tinitigan siya ni Lacan. Ang kaniyang mga mata ay tila nagbabaga ng isang emosyong matagal nang kinikimkim. Ang buhay ko ay hindi na kailanman magiging dati matapos ang lahat ng nangyari. Pero Marikit, kailangan mong maintindihan na ang pag-ibig na ibinigay ko sa iyo noon ay hindi isang utang na dapat mong bayaran. Ito ay isang regalo na hindi mo pinahalagahan. At ngayon, ang tanging natira sa akin ay ang tungkulin na protektahan ka, hindi dahil gusto ko, kundi dahil iyon ang tama. Isang biglang kumatok sa pintuan ang nagpatahimik sa kanila. Hindi iyon galing sa labas, kundi isang mahinang pag-uktok mula sa pinto ng kusina. Isang matandang babae, ang tagapangalaga ng bahay, ang pumasok at bumulong kay Lacan. Mabilis na nagbago ang mukha ni Lacan. May balita galing sa mga awtoridad. Sabi ni Lacan, ang kanyang boses ay naging seryoso at puno ng tensyon. Si Vito. Natrack siya ng Interpol sa isang isla sa Indonesia. Ngunit mukhang may mga tauhan siyang nagbabantay sa mga galaw natin. Kailangan nating maging handa. Naramdaman ni Marikit ang panlalamig ng kaniyang buong katawan. Hindi pa tapos ang bangungot. Ang panganib ay hindi lamang nasa labas, kundi nasa bawat sulok ng kaniyang kinabukasan. Tumingin siya kay Lacan, na ngayon ay abala na sa pag-check ng kaniyang security protocols sa kaniyang cellphone. Sa kabila ng panganib, isang kakaibang pakiramdam ang namuo sa dibdib ni Marikit. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi siya natatakot para sa kanyang sarili. Natatakot siya para kay Lacan. Lacan, tawag niya muli. Tumingin ito sa kanya.
Huwag mo akong hayaang maging dahilan ng pagkawasak mo. Kung kailangan mong piliin ang iyong kaligtasan kaysa sa akin, gawin mo. Huwag mo nang idagdag ang buhay mo sa mga utang na loob ko sa'yo. Hindi sumagot si Lakan. Tinitigan niya lang si Marikit nang may matinding lalim sa kanyang mga mata bago siya lumakad palapit at marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Marikit. Isang haplos na puno ng pag-aalala, pagod at isang lihim na pagmamahal na tila hindi kayang burahin ng panahon. Hindi ko nahahayaan na may mawala pa sa akin, Marikit. Hindi na ngayon. Pagtalikod ni Lakan, iniwan niya si Marikit na nakatayo sa gitna ng sala habang ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak sa bubong. Isang tunog na tila nagtatakip sa bawat pagtibok ng kaniyang puso na ngayon ay umaasa na sa isang bukas na hindi niya alam kung darating pa. Ang batas ay may mahabang kamay, Marikit, pero ang hustisya, minsan kailangan nating hawakan ang dulo ng bawat daliri nito para hindi ito makawala. Ang boses ni Lakan ay nag-alingaungaw sa loob ng maliit at madilim na silid kung saan nakatago ang lahat ng ebidensya. Sa labas, ang mga anino ng mga puno ng kawayan ay sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila mga bantay na walang imik. Ibinaba ni Lakan ang kaniyang laptop. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pait at pagod. Ngayon ang araw ng paghatol, hindi para kay Marikit, kundi para sa lalaking sumira sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Lakan, huwag kang sumama sa kanila. Ang pakiusap ni Marikit, ang kaniyang kamay ay nakahawak sa laylayan ng suot nitong polo shirt. Si Vito, mapanganib siya. Hindi mo kailangang ilagay ang buhay mo sa alanganin para lang sa akin. Dahan-dahang tinanggal ni Lakan ang kaniyang kamay. Hindi nang may puot, kundi may isang uri ng kalungkutan na tila hindi kayang lunasan ng anumang salita. Marikit, hindi mo pa rin naiintindihan. Ang pagpunta ko roon ay hindi na lamang para sa iyo. Ito ay para sa aking sarili. Kailangan kong matapos ang kabanatang ito para makapagpatuloy ako. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng lawa. Ang mga ilaw ng spotlight ay biglang tumama sa bintana ng maliit na bahay. Mabilis na kumilos ang mga tauhan ng Interpol na kasama ni Lakan habang si Vito, na mukhang matapang sa kabila ng kanyang pagtakas, ay bumaba mula sa kanyang itim na sasakyan, hawak ang isang maliit na baril. Lakan, lumabas ka riyan. Akala mo ba ay matatakasan mo ako? Ang sigaw ni Vito. Ang kaniyang boses ay puno ng desperadong galit na tila isang hayop na nasusukol. Lumabas si Lakan, hindi nagdadala ng armas, kundi ang kaniyang dignidad bilang isang tao na walang itinatago. Sa likuran niya, dahan-dahang lumabas si Marikit. Ang kaniyang mga mata ay hindi nakatingin kay Vito, kundi kay Lakan, ang lalaking handang harapin ang kamatayan para lamang sa isang pangako. Tapos na ang laro, Vito, kalmadong wika ni Lakan. Ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Ang bawat pirma mo, ang bawat transaksyon ay nakatala na. Wala ka nang malilipatan. Sa galit, itinutok ni Vito ang baril kay Lakan. Kung hindi ako makakalabas ng bansa ng malaya, wala ring makikinabang sa buhay na ito. Naramdaman ni Marikit ang paghinto ng mundo. Sa isang mabilis na kilos, humarang siya sa harap ni Lakan. Hindi ito isang akto ng pagpapakabayani, kundi isang pagtanggap sa katotohanan na ang buhay na ito ay utang niya sa lalaking nasa likuran niya. Ngunit bago pa man makaputok si Vito, isang mabilis na paggalaw ng mga pulis ang nagpatumba sa kanya sa lupa. Ang baril ay tumalsik sa damuhan at ang ingay ng bakal na posas na ikinabit sa pulso ni Vito ay tila isang musika ng kalayaan para kay Marikit. Nang tumahimik ang paligid, ang mga pulis ay lumapit upang dalhin si Vito. Ang lalaking dati ay naghari sa buhay ni Marikit ay wala nang natira, kundi ang kaniyang sariling kasamaan. Humarap si Lakan kay Marikit. Ang kaniyang mukha ay wala nang bakas ng galit,
kundi ng isang malalim na pagod. Tapos na, Marikit, anilakan. Ang kanyang boses ay mahina, tila isang hininga. Malinis na ang pangalan mo. Maaari ka nang bumalik sa dati mong buhay. Walang makakasakit sa iyo. Tiningnan siya ni Marikit. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang estranghero, ang lalaking kanyang minahal, ang lalaking kanyang sinaktan, at ang lalaking kanyang hindi na kailanman magiging kapareha. At ikaw, Lakan, saan ka patungo? Tumingin si Lakan sa malayo, patungo sa lawa na tila isang salamin ng kanyang sariling kaluluwa. Sa lugar kung saan wala na akong kailangang patunayan, sa lugar kung saan ang puso ko ay hindi na kailangang manakit para lang maging tama. Hindi na nagpaalam si Lakan. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Iniwan si Marikit na nakatayo sa ilalim ng mga puno ng kawayan. Ang kaniyang bawat hakbang ay isang unti-unting paglayo sa lahat ng alaala. Isang paglisan na hindi na nangangailangan ng paglingon dahil alam niya na sa bawat paglakad, ang bawat sugat ay unti-unti na ring naghihilom. Isang taon na ang nakalilipas. Ang hangin sa labas ng bahay ni Marikit sa tabi ng lawa ay puno ng samyo ng mga namumukadkad na sampagwita. Sa loob ng maliit, ngunit maayos na sala, makikita ang isang batang may mga matang tila bituin sa gabi, na masayang naglalaro ng mga kahoy na laruan. Si Marikit, suot ang isang simpleng bestidang bulaklakin, ay nakaupo sa isang silya, tahimik na nagbabasa ng libro habang panapanahong sumusulyap sa kanyang anak. Ang tanong tungkol sa kapatawaran ay laging nasa isip niya. Napatawad na ba niya ang kaniyang sarili? Marahil hindi pa lubos, ngunit sa bawat paggising niya, ang bigat ng nakaraan ay unti-unti nang nababawasan. Ang kapayapaan na kaniyang hinahanap ay hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa simpleng bawat paghinga ng walang takot, sa bawat ngiti ng kaniyang anak, at sa bawat pagtulong na kaniyang ibinibigay sa mga nangangailangan sa kaniyang maliit na komunidad. Isang sulat ang nakapatong sa mesa. Mula ito sa isang malayong lugar, sa mga probinsya kung saan ayon sa balita ay nagtatayo ng mga libreng klinika ang isang bagong grupo ng mga doktor. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, ngunit ang bawat salita ay pamilyar. Sa bawat paggaling ng isang pasyente, doon ko natatagpuan ang aking sariling paghihilom. Huwag mong hanapin ang nakaraan dahil ang bukas ay para sa'yo at sa iyong anak. Magpakatatag ka. Napangiti si Marikit habang hinahaplos ang papel. Ang pag-ibig sa kaniyang pagkakaunawa ngayon ay hindi lamang ang pagiging magkasama sa ilalim ng iisang bubong. Minsan, ang pinakadalisay na anyo nito ay ang pagpapaubaya, ang pagbitaw, upang ang bawat isa ay makahanap ng sariling liwanag. Nahanap na niya ang kaniyang kapayapaan. Hindi ito ang maranyang buhay na kaniyang hinangad, kundi ang kalinawan ng puso na marunong tumanggap ng pagkakamali at marunong bumangon mula sa abo. Ang aral na kaniyang natutunan ay simple ngunit malalim. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kaniyang tinataglay na material na bagay, kundi sa kaniyang kakayahang magsakripisyo at magpatawad. Sa huling pagtingin ni Marikit sa lawa, ramdam niya ang isang magaan na damdamin. Tapos na ang yugto ng kanyang buhay na puno ng hiya at utang na loob. Ang tanging natitira na lamang ay ang pag-asa. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa isang malungkot na paalam, kundi sa isang matamis na pagsisimula. Isang buhay na malaya, payapa, at puno ng tunay na pagmamahal para sa kanyang anak at sa kanyang sarili. Ang kirot ng nakaraan ay naghilom na at ang bawat sugat ay nag-iwan ng aral na dadalhin niya habang buhay. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, ang tanging naririnig niya ay ang payapang agos ng tubig. Isang pangako na ang bawat bukas ay puno ng liwanag. Ang huling pahina ng ating kwento ay hindi pagtatapos.
kundi isang bagong umaga para kay Marikit. Ang bawat sugat ay nagsilbing aral at ang bawat luha ay naging diligan ng isang mas matatag na bukas. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyo, mahal kong mga tagapakinig. Salamat sa paglalakbay ninyo, kasama ko mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandaling ito. Hindi naging madali ang paghabi ng mga salitang ito, lalo na noong isinusulat ko ang mga tagpo kung saan kailangang piliin ni Marikit ang pagbitaw para sa kaniyang sariling kaligtasan. Bawat letra ay binuo ko na may halong pait at pag-asa dahil ang kwentong ito ay hindi lamang katang-isip. Ito ay inspirasyon mula sa tunay na karanasan ng mga taong nagpakita na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamataas na antas ng katapangan. Sana sa pamamagitan ni Marikit at Lakan ay natagpuan ninyo ang liwanag sa gitna ng inyong sariling mga bagyo. Tandaan na gaya ng isang maliit na binhi, ang pag-asa ay laging nagnanais na sumibol, basta't bibigyan natin ito ng sapat na pagmamahal at pag-unawa. Ang pag-ibig na wagas ay hindi palaging nagtatapos sa pagtatagpo. Minsan, ito ay nasa pag-unawa na kailangan mong palayain ang isang tao para pareho kayong makahanap ng kapayapaan. Ngayong tapos na ang kwento, naiwan ang isang tanong na nais kong itanim sa inyong isipan. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Lakan, kaya mo rin kayang magmahal nang walang hinihintay na kapalit? O kung ikaw si Marikit, sapat na ba ang pagbabago para mabura ang mga pagkakamali ng nakaraan? Napakalaking bahagi ninyo ng paglalakbay na ito. Kung ang kwentong ito ay nagbigay ng kahit kaunting init sa inyong puso o nagbukas ng inyong mga mata, ibahagi naman ninyo ang inyong saloobin sa comment section. Handa ko pong basahin ang bawat isa sa inyong mga komento. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa ang makapulot ng aral at inspirasyon. Muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at pag-asa.